Sumikip ang dibdib ni Alexandra. Alam niyang mabuting tao si Senyor Melandro. At sa kabila ng malaking agwat ng kanilang estado ni Gareth ay hindi siya nito nilait o pinagmalupitan. Dahil kay Senyor Melandro ay nabigyan siya ng dahilan para makasama si Gareth. Ngayon ay paunti-unting bumabaon ng kakaibang emosyon sa kanyang puso. Baka hindi nakayanin ng tuhod niyo, Lolo. Dinaan niya sa biro ang nararamdaman. Ngunit nautal pa rin siya dahil sa pinaghalong kaba at guilt. Iha, malakas pa naman ako. Kung hindi ko na kayang makipaghabulan sa mga bata, ay babantayan ko na lang habang nagtatakbuhan sila dyan sa may hardin. Sila? Nakakunot noon niyang tanong, nahihiwagaan siya sa mga sinasabi nito. Oo, sila. Gusto ko na marami silang mga apo ko sa tuhod. Nangingiti nitong sabi. Muli naman siyang nasamid ng sariling laway. Alam mo ba, pangarap kong masaya, malaki at maingay na pamilya. Imporma nito. Natigilan siya at napatitig sa mukha ng senyor. Nasasaktan siya ng gusto sa mga sinasabi nito. Dahil kagaya ng matanda, yun din ang pangarap niya. Siguro ay mas naging madali ang kanyang buhay kung lumaki siya sa buo at masayang pamilya. Iyon nga lang, tingnan mo naman ang pamilyang meron ako, nailing ito. Lo, pigil ni Gareth sa pagiging emosyonal ng matanda. Bakit? Totoo naman. Hindi to nagpapigil, kaya ikaw gusto kong ingatan mo ang pagsasama niyo ni Alexandra. Ingatan mo si Alexandra hanggang sa huling hininga mo. Huwag mo nga hayaan na masira kayo ng mga pagsubok o ng tukso. Hindi nakapagsalita si Gareth, siya rin ay tuluyan ng natahimik. Alexandra, pukaw nito sa kanyang atensyon. Huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin kung may kalokohang ginagawang apo ko ha. Bili nito. Kinurot niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Uminit ang kanyang puso't maliit na ngiti ang ginawad sa matanda. Gusto niyang yakapin ito dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makakasama niya si Senyor Melandro. Gusto niyang sa huling pagkakataon ay makapagpasalamat siya sa kabutihan nito. Marahan siyang tumango kahit nalabag sa kanyang loob. Pero mabait naman po sa akin si Gareth. Walang ginagawang kalokohan, aniya sa mababang boses. Hindi na niya nilingon ang lalaki sa kanyang tabi. Marahan na natawa ang matanda, tila nasisiyahan sa kanyang sinabi. I'm glad to hear that, Iha. Ngumiti ito sa kanya ng matamis. O siya, Gareth, tawag nito sa apo. Bakit hindi mo tulungan si Alexandra sa paborito niyang ulam? Nagkatinginan sila ni Gareth. Umiling siya ng marahan sa lalaki. Hindi, wag na, kaya ko naman. Ngunit tila hindi siya narinig ng lalaki. Kumuha ito ng buttered shrimp at nagsimula ng himayin ito gamit ng mga kobyartos. Mabilis ngunit pino ang kilos nito. Halatang sanay sa paggawa noon. Hindi kagaya niya na madalas niyang kamay na lamang ang pagbabalat sa hipon. Nang matapos ang lalaki, mabilis itong inilipat ang pagkain sa kanyang harap, dahilan para magpainit ng kanyang pisngi. Pinagmamasdan naman sila ng matanda at natutuwa sa pagsisilbi sa kanya ni Gareth. Pilit ng iting ginawad niya kay Gareth. Thank you, sa mababang boses. Dahil sa tensyong nararamdaman ay mabilis niyang sinubong isang hipon. Ngunit bago niya pa man malasahan yun, inanuot na sa kanyang ilong ang kakaibang amoy nito. Noon ay takam na takam siya sa amoy ng hipon na merong butter pero ngayon ay parang hinalukay ang kanyang tiyan. Inabot niya ang baso para sana mabilis siyang malunok ang pagkain pero umakyat ng asido mula sa kanyang sikmura at naramdaman niyang masusuka siya. Mabilis siyang tumayo at hindi na nakapagpaalam. Alexandra? Tawag sa kanya ni Senyor Melandro. Tumakbo siya papunta sa kusina ng ilang metro rin ng layo. Nang makarating sa sink ay kagad na isinukang laman ng kanyang tiyan. Sumunod si Aling Sita ng mayordoma. Senyorita, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala nitong tanong. What's wrong with the food, Sita? Pagalit na tanong ni Gareth na sumunod na rin. Sumunod din si Senyor Melandro dahil sa pag-alala pero nahuli ito. Wala naman pong problema sa pagkain, sir. Sagot ng mayordoma. Bagong luto pa lamang yun. Anong nangyari kay Alexandra? Tanong ni Senyor Melandro. Nagsusuka, senyor. Agap na sagot ni Sita. Why? What happened? Pumasok ang matanda sa kusina at nabutin siyang nagpupunas ng bibig. Sa wakas, natigil din ang kanyang pagsusuka. What is wrong, Alexandra? Pinatawag ko ang doktor ngayon. Wag na, lolo. Agap niya. Umiling siya ng ilang beses. Ayos lang po ako. You're not Iha. Galit na sadang matanda. Humarap ito sa mayordoma. Sita, kapag nalaman kong dahil sa pagkain kaya nagkakaganito si Alexandra, ay sisisantihin ko kayong lahat. Lalo na ikaw.
Hindi mo ba tinignan ng mabuti ang inihahain nyo? Lolo, tama na po. Pigil niya sa matanda dahil alam niyang walang kasalanan ang mga kasambahay. No, umiling si Senyor Melandro. I have to see through it, Alexandra. Mamaya niyan ay nilalasan na tayo. Hindi namin yun magagawa, senyor. Halos maiyak na sabi ng mayordoma. I guess it's not about the food, Lolo. Singit ni Gareth. Kumain din ako ng hipon pero wala akong naramdamang kakaiba. Kinagat ni Alexandra ang kanyang labi. Wala naman talagang problema sa pagkain ngunit hindi niya rin may pagtatanggol ang kanyang kasambahay dahil malalaman na matandang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kung bakit nga ba'y madali siyang mahilo sa amoy ng pagkain at pabango. Humarap ang matanda kay Alexandra. Tell me honestly, tuminto ng diretso sa kanyang mga mata. Are you pregnant, iha? Natahimik ang buong kusina. Ang tanging narinig na lamang niya ay ang malakas na tambol ng kanyang puso. Buntis ka ba, Alexandra? Ulit nito nang hindi siya sumagot. Nasulyapan niyang paninitig na sa kanya ni Gareth. Dinaga ang kanyang dibdib kaya marahan siyang umiling. Hindi po, Lo. Sigurado ka ba? Kumunot ang noon nito tila hindi kumbinsido. Nginitian niya ito. Masama lang po talagang pakaramdam ko. Pagsisinungaling niya. Ngayon ay humarap ang matanda kay Gareth. May sakit pala si Alexander, Gareth. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Natigilan si Gareth at saglit siyang sinulyapan. Kumunot ang noon nito. I didn't know, Lolo. You didn't know? Kayong magkasama palagi ni Alexandra. Sa bahay at sa trabaho, hindi mo alam? Galit nitong tanong. Para hindi na magalit ng gustong matanda yung lumapit siya dito. Lo, wala pong kasalanan si Gareth. Ngayong hapon lang din po sumama ang pakaramdam ko dahil siguro sa init ng panahon. Napahawak sa sentidong matanda. At tinapunan ka pa nga pala ng Diyos ni Clarice. Ngayon ay naalala naman itong nangyari kanina. Hindi na niya alam kung paano aluin ang matanda. I'll bring him home, Lo. Pagpapahingahin na muna natin si Alexandra. Singit ni Gareth. Huminga ng malalim ang matanda sa katumango. Yes, that's better. Sige na, iha. Mas mabuti magpahinga ka na muna kung hindi magandang iyong pakiramdam. Lumapit si Gareth sa kanya sa kahinawakan ng kanyang kamay. Nabigla siya sa ginawa nito. Come on. Hinila siya nito paalis sa kusina at tumuloy hanggang sa sala. Sumunod ang mga katulong na daladalang kanilang gamit. Gareth, wag. Pigil niya. Ako na lang ang uuwi, Gareth. Kailangan ka ni Lolo dito. Humiling ng mariin ng lalaki. No, I'll take you home. Tahimik silang dalawa sa loob ng sasakyan at kung hindi pa dahil sa madalas na pagbuntong hininga ni Gareth ay mabibigyan na siya sa katahimikan nilang dalawa. Alam niyang may nais sabihin ng lalaki ngunit hindi ito maisatinig. Tumigil ang sasakyan dahil sa traffic kaya may pagkakataon tong lingunin siya. Pinanatili niya mga mata sa daan. About our divorce, sad nito, don't tell Lolo about it yet. Dagdag nito sa mababang boses. Alam niyang yun ang bumabagabag kay Gareth. Base sa interaksyon nila kanina ng senyor, wala pala talaga itong alam tungkol sa plano nilang diborsyo. Marahan siyang tumango. Okay, Aniya, hindi rin niya kaya na sa kanya mismo manggaling ang balitang yun. Baka kung mapano pang matanda. Ngayon ay naisip niya, maaari pa ba niyang bisitahin ng matanda kung sakaling hiwalay na sila ni Gareth? Binaling niyang tingin sa bintana. You can still visit the old man even if we get divorced. Wala sa sarili nilingon siya ni Gareth. Akala niya pinaglalaroan lamang niya ng kanyang paninig dahil yun ang kanyang iniisip. If you want to, dagdag nito sa kakinabig ang manibela. Ibig sabihin ay papayagan pa rin siya ni Gareth na bisitahin si Senyor Melandro. Umayos siya ng upo, pero magiging awkward lamang kung bibisitahin pa ako kay Lolo Melandro. Pagkatapos nating mag-divorce, Aniya, niningon siyang saglit ni Gareth. Hindi ito nakapagsalita, kaya nilakasan niya kanyang loob. I also don't want to confuse the old man. Kung bibisitahin ko pa siya, baka isipin niya na naghahabol pa ako sa'yo. Gusto niyang maging magaan ang usapan dito. Mahirap din para sa kanya na tuluyang putulin ang connection sa matanda. Lumaki siya sa kanyang lola at lolo pero naunang nawala ang kanyang lolo. Kaya kahit paano nangungulila siya sa pagmamahal ng isang lolo, he wouldn't think about that. Malamig ang boses ni Gareth. Kaya marahan siyang tumango, ngunit hindi siya kumbinsido. How do you feel now? Well, schedule your check-up first thing in the morning. Sad ni Gareth, bigla siyang napabaling sa lalaki. Akala niya hindi na nito isipin ang bagay na yon. Hindi na, halos mautal siya. Makakapagpahinga na rin naman ako mamaya. Sinulyapan siya ni Gareth. Medyo magkasalubong ang makapal na kilay.
The doctor would not admit you if you don't have any fatal sickness, Alessandra. It's better for you to get checked. Madalas kang mahilo. Kinuyom niya ang kanyang palad. Ilang beses na siyang nasuka sa harap ni Garrett kaya baka nagsususpecha na ito. Hindi siya nakasagot kaya nang tumigil ang sasakyan sa panibagong traffic ay nilingon siya nito. If you don't want to go to the hospital, then I can bring a doctor to your apartment. We have a family doctor. Hindi na Garrett, agap niya. What is wrong with you? Kumunot lalong noon ni Garrett sa pagtanggi niya. Huminga siya ng malalim at tinuon ang tingin sa mga nakalinyang kotse. I can take care of myself, Garrett. If I needed a doctor, then I can get a doctor for myself. Hindi ko kailangan ng doktor mo. Natigilan si Garrett dahil sa sinabi niya. Napatulala to sa seryoso niyang mukha. Unti-unting humigpit ang hawak nito sa manibela. Nang bumalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan ay natahimik na naman silang pareho. Seryoso at malalim ang iniisip ni Garrett samantalang siya'y pilit lamang na iniiwasan ng tungkol sa plano nitong check-up. Nabasag ang katahimikan ng magring ang phone nito. Nasa dashboard yon kaya nang kunin ni Garrett hindi na siya sinasadyang nasulyapan ng pangalan sa screen. Garrett, where are you? Nanginginig ang boses ni Natalie. Hindi naman naka-loudspeaker ang phone ni Garrett. Pero dahil sa sintisibo niyang paninig at maliit na espasyo narinig niyang malinaw ang boses nito. Nagpatay mali siya. I'm driving, Natalie. What is wrong? I had a nightmare. Sumbong nito. Narinig niyang paghikbi nito sa kabilang linya. Where's Sarah? Tanong ni Garrett. May bahid ng pag-alala sa boses. I don't know. Suminghot ito. She's not here. I'm all alone. I'll call her. Ani Garrett. She didn't pick up my calls. Mabilis na sagot ni Natalie. I need you here, Garrett. Humikpito. I can't breathe. It's hard to breathe. Hindi niya malingon si Garrett. Natatakot siyang makita ang pag-alala nito. Let the doctor take a look first. Ani Garrett. I'll be there as soon as I can. Binaba ni Garrett ang tawag pero napansin niyang bumilis ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Natalie's condition is urgent. You have to come with me first. Saad ni Garrett. Kaya nilingon niya ito. Isasama mo ako sa ospital? Madadaanan natin ang ospital before your village. Sagot nito. Totoo yun, kung dadaan sila sa tulay ay madadaanan nilang ospital. Pero mas mabilis sana silang makakarating kung dediretso na lamang sila. Kinuyom niya ang kanyang palad. Tama nang narinig niya ang pag-alala ni Garrett para sa babae. Pero ang dahilan pa siya nito sa ospital para samahan ito ay sobra na. Stop the car, Garrett. Seryoso niyang turan. Kumunot ang noon nito, nilingon siya. What? I said stop the car. Bababa ako. Maghihintay na lang ako ng taxi na dadaan. It's already late, Alexandra. Ninis na saad ni Garrett. Alam mo ba kung anong oras na? Marastong huminga. It's not safe to ride a taxi, lalo na't mag-isa ka. After I check Natalie, I can send you home. Masyado nang mabigat ang nararamdaman niya, ayaw na niyang dagdagan pa. I'm not a child anymore. I can take a taxi and go home by myself. You don't have to worry about it. Hinawakan niyang door handle ng sasakyan pero hindi pa rin tumigil si Garrett. Nang mapansin niyang tumuloy pa rin sa kabilang direksyon ng lalaki ay mas lalo na gumalpas ang kanyang dibdib. Garrett, ano ba? Pagalit niyang baling sa lalaki. Sit still, it wouldn't take an hour. I'll just check on her. Nanubig ang sulok ng kanyang mga mata sa inis. Bakit napaka-insensitive nito? Bakit kahit sa mga simpleng bagay hindi nito kayang ikonsiderang nararamdaman niya? Kung hindi mo ititigil ang sasakyan, tatalon ako, saad niya sa seryosong boses. Mabilis na napabaling sa kanya si Garrett, bakas ang gulat sa mata nito. Kaya para patunayang hindi siya nagbibiro, hinawakan niya ang door handle at binuksan niya ang pinto dahilan para matarantang lalaki. Mabilis ang naging kilos nito, hinila nitong pinto kaya malakas yung sumira pabalik. What the heck, Alexandra? I told you to stop the car. Malabing niya saad. Biglaan na naging pagpreno ni Garrett sa gilid ng daan. Malalim ang paghinga ng lalaki. Have you lost your mind? Bumaling to sa kanya, namumulang mga mata sa galit. You're so reckless. Why do you have to do this? Ngunit ang pagtaas ng boses ay baliwala kay Alexandra. Because I don't want to accompany you to her, Garrett. Akagaran niya sagot. Tuloy na pinangunahan ng emosyon. Ano bang gusto mo? Na sumama ako sa'yo papunta sa kanya? Do I really have to disrespect myself, Garrett? Asawa mo pa rin ako. At kahit sa papel lang yun, nakakatawa naman kung hahayaan ko sarili na sumama sa asawa ko, papunta sa kabit niya. Isn't too much? Napatitig to sa kanya, ngayon ay nawala ng galit sa mga mata nito. Why do you have to do this to me? Don't you think it's rude? Or that you're being cruel?
Hindi ito nakasagot kaya muli niyang hinawakan ang door handle para umalis na pero naabutan ni Garrett ang kanyang kamay. At pinigilan siya. I told you, I cannot let you ride the taxi. Ngayon ay kontroladado ng boses nito. Sinubukan niyang alisin ang kamay nito pero mas lalo lamang humigpit ang hawak nito sa door handle. Nakakulong siya sa bisig nito at kung lilingunin niya ang lalaki baka magtama pang labi nilang dalawa. Masyado tong malapit. Let me go, Garrett. Inis niyang turan. You're acting like you're jealous. Halos pabulong itong saad. Tila sinabuyan ng tubig ang nag-alab niyang galit. Natigilan siya at napatitig sa bintana ng sasakyan. Malabo ang refleksyon nila doon pero nakikita niyang pagtitig nito sa kanya. Selos? Mapait siyang natawa sa sarili sa kanyang isip. Siguro nga. Imagine I was so in love with him and he's madly in love with her. The love I wish for myself was only meant for her. Bulong ng kanyang isip. Sinong hindi masasaktan kung patuloy nitong pinipili si Natalie kaysa sa kanya? Hindi niya napansin na naglandas ng mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita niyang basa ang kanyang pisngi sa refleksyon ay saka lamang siya natauhan. Pinunasan niya yun at buo ng loob na tuluyang umalis sa sakyan nito. I guess you wouldn't understand it, Garrett. Aniya, hinawakan niyang kamay ng lalaki at pilit na inalis yun sa door handle. We're still not divorced yet so I still felt pretty and disappointed. Siguro kung ako ikaw maintindihan mo. Pero hindi naman ako naubusan ng pag-asa. Darating din ang panahon na may makikilala akong lalaking pipiliin ko sa lahat ng Stop it, putol ni Garrett. Nabigla siya sa pagsigaw nito. Unti-unti niyang nilingon ng lalaki at nakitang galit sa mga mata nito. I have the right to find another man. Halos sisigaw niya rin sa mukha nitong bagay na yon. Ngunit marinang pagkakatitig sa kanya ng lalaki. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang lumapit to lalo na't mabilis na inangkin ang kanyang mga labi. Mapang-angkin ang halik nito para siyang nalulunod sa sunod-sunod nitong malalim na halik. Kaya tinulak niyang lalaki pero matigas ito. Ayaw nang lumayo. Garrett, hinawakan itong kanyang batok para ipirmi siya. Hindi ito pinalampas ang bawat sulok ng kanyang labi. Marinang bawat nitong pagkagat sa kanyang labit kung hindi pa ito lumalayo ng konti maubusan siya ng hininga. Nang mapagod siya sa panlalaban ay wala na siyang nagawa kung hindi ang manatili na lamang at hintay na matapos nung parusahan siya. Samantalang hindi napapawi ng halikang galit na naramdaman ni Garrett. Nagagalit siya sa sarili sa mga salita ni Alexandra. Sa tuwing naisip niyang ibang lalaki sa Alexandra ay parang pinapasong kanyang dibdib. Nagdiliyab kaagad ang galit kahit kailangan ay hindi siya magiging mapag-angkin sa babae. Kay Alexandra lamang. Siguro dahil sa likod ng kanyang isip ay nagsasabi to ng mag-asawa pa rin naman sila. Hindi tama na maghanap to ng ibang lalaki. Lumayo siya kay Alexandra nang maramdaman ng pagtigil nito. Hindi na siya tinutulak o iniiwas sa mukha nito. Nanatiling tuwid ang pagkakaupo nito at walang reaksyon. Binitawan niyang batok ng babae at sa kaunti-unting lumayo. Hindi niya mahanap ang tamang salita. Bakit kailangan niyang humingi ng tawad? Tapos ka na? Malamig na tanong ni Alexandra. Napatulala siya sa babae. Blankong ekspresyon ng mukha nito. Sa susunod, huwag mo na akong hahalikan, Garrett. Baka nakakalimutan mong maghihiwalay na tayo. A divorced couple should not kiss like that. Sad nito. Parang matalim na kutsilyong tinarak sa kanyang dibdib. I'll take you home. Tanging na isa tinig niya. Sumandal si Alexandra sa backrest at saglit na ipinikit ang mga mata. Hindi na siya nakipagtalo kay Garrett. Mabuti na lamang at napipigilan na niya ang kanyang mga luha. Umikot ang sasakyan pabalik sa direksyon papunta sa kanyang village. Tahimik silang dalawa habang nagmamaneho si Garrett. Napagod siya sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay parusa kung may turing ang bawat nitong halik. Ilang minuto ang lumipas at natapat sila sa gate. Nakasarado na yon. Mamukhaan sila ng mga gwardiya at mabilis yung binuksan. Date night, sir? Osyoso pa ng isa. May sinabi si Garrett pero hindi niya na narinig ng maayos. Sa tapat ng apartment sila nagpark. Bago niya pa man mahawakan ang door handle ay napuno na naman ng ingay galing sa phone ni Garrett ang buong sasakyan. Hindi na niya kailangang hulaan. Alam niyang si Natalie yun. If you still don't feel well, don't go to work tomorrow. Ani Garrett, binuksan niya ang pinto at hindi na ito kinibo pero lumabas din ang sasakyan ng lalaki. Alexandra, tawag nito sa kanya. Ayaw niyang lingunin ito pero kabastusan naman yun kung hindi niya gagawin. Amo niya pa rin may tuturing ang lalaki. Pumihit siya paharap. Seryosong mukha ni Garrett. If there's anything that you need, call me. Kumunot ang kanyang noo. Bakit niya yung gagawin? Nahihibang na ba siya? Yun ang huling bagay na gugustuhin niyang mangyari. Tinitigan niyang lalaki.
Naghihintay na may sasabihin pa to pero wala na kaya tinalikuran niya ito at naglakad papasok ng bahay. Hanggang makapasok siya hindi niya na pa narinig ang naumalis na sasakyan nito. Why is he not leaving yet? Hindi ba't nagmamadali itong puntahan si Natalie? Tanong ng kanyang isip, ngunit tanong pa nga bang pakialam niya. Kaysa isipin pang bagay na yon, ay tumuli siya sa kanyang kwarto at mabilis na pumasok sa banyo para maglinis. Gusto niyang matulog ng mahimbing ngayong gabi. Ilang minuto rin siyang nagbabad sa ilalim ng shower. Kaya nang lumabas siya ay maayos ng pakiramdam niya. Lumabas siya saglit para ipagtimplang sarili ng gatas. Ngunit napansin niyang pag-alis ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng apartment. Kumunot ang kanyang noo. Imposibleng kaalis lang ni Gareth. Hanggang kailan kaya magagawang itago ni Alexandra ang tungkol sa pagbubuntis niya? Hanggang kailan may tatago ni Gareth at Alexandra ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.